Magandang araw po sa ating lahat. Sama-sama nating pakinggan ang Ebanghelyo ngayong araw. Naway magbigay ito ng liwanag at pag-asa sa ating buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong yon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong 12. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan, sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala, ngunit magsuot kayo ng pangyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa, bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito, pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw ng Huwebes po sa ating lahat. Sa ating mabuting balita, isinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad ng 12. Hindi niya sila binigyan ng sapat na gamit ayon sa pamantayan ng mundo. Walang sobrang pagkain, walang salapi, walang reserba. Sa halip, binigyan niya sila ng kapangyarihan, misyon at tiwala. Ipinapakita ng Ebanghelyong ito na ang tunay na lakas ng misyon ay hindi nagmumula sa kung ano ang hawak natin, kundi sa kung sino ang kasama natin, ang Panginoon mismo. Kapag tayo isinugo ng Diyos, sapat na ang kanyang biyaya. Hindi kailangang kumpleto ang ating kakayahan. Ang mahalaga ay bukas ang ating puso at handang sumunod. May paalala rin dito tungkol sa pagtanggi. Hindi lahat ay tatanggap sa mensahe ng Diyos, ngunit hindi ito dahilan upang tumigil. Ang utos ni Jesus ay malinaw, ipagpatuloy ang paglalakbay, ipagkatiwala sa Diyos ang resulta at manatiling tapat sa misyon. Sa ating buhay, tayong lahat ay isinugo sa ating pamilya, trabaho, komunidad at maging sa digital na mundo. Ang tanong, handa ba tayong magtiwala at sumunod kahit kulang ang ating pakiramdam? Manalangin tayo. Panginoong Jesus, salamat sa iyong salita na patuloy na gumagabay sa aming buhay. Tulad ng iyong mga alagad, kami man ay iyong isinugo araw-araw. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo, lalo na kapag pakiramdam namin ay kulang kami, kulang sa lakas, kulang sa tapang, kulang sa kakayahan. Ipaalala mo sa amin na sapat ang iyong biyaya at ang iyong presensya ang aming tunay na sandata. Bigyan mo kami ng pusong mapagpakumbaba, ng lakas ng loob na ipahayag ang katotohanan at ng pag-ibig na magpagaling at maglingkod. Kapag kami tinanggihan o hindi pinakinggan, bigyan mo kami ng kapayapaan na magpatuloy. Alam namin na ikaw ang kumikilo sa puso ng bawat tao. Isugo mo kami, Panginoon, bilang mga kasangkapan ng iyong awa at liwanag. Amen. Naway ang salita ng Diyos ay manatili sa ating puso at magbigay liwanag sa bawat hakbang ng ating buhay. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating paglalakbay ng pananampalataya at naway palaging magningning ang kanyang presensya sa ating puso. Kung na-bless po kayo ng pagninilay na ito, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe, i-like at i-share upang mas marami pang maabot ang salita ng Panginoon.